Ibinasura ng House Committee on Justice ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Walang nakitang substance o sustansya ang mga mambabata sa mga reklamo. At live mula sa Batasang Pambansa, may umarangkadang balita si Willie Delgado Jr. Willie, so ibig sabihin ba nito, bibilang na tayo ng isang taon na hindi pwedeng sampahan ng impeachment complaint ang Pangulo? Totoo yan, Ninya. Isang taon muli ang iintayin bago tuluyang masampahan ulit ng panibagong impeachment complaint ang Pangulong BBM matapos siyang ibasura ngayong araw na ito ng Committee on Justice ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Sa ikatlong araw ng ginawang pagdinig ng House Justice Committee sa dalawang impeachment complaint laban sa Pangulong BBM, opisyal nang iniladlad ng komite ang puting tabing para isara ang 3 araw na kwento ng impeachment laban sa Pangulo dito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Insufficient in substance ang hatol ng Justice Committee. Nangangahulugan niya na bagsak sa pamantayan ng sufficiency in substance ang lahat ng reklamo na nakapaloob sa reklamo nitong isang nagngangalang Attorney Andre De Jesus at ang grupo nitong si Lisa Masa. Ito'y sa kabila ng naging deklarasyon nito lamang Lunes ng komite na yung dalawang reklamo ay sufficient in form. Sa pagbukas ng hearing pa lamang kanina, nagpaalala na agad itong si Justice Committee Chairperson Jinky Luistro na ang impeachment ay dapat nakabatay sa malinaw na katotohanan, hindi sa haka-haka, suspecha o politika. Hindi rin sapat ang mga paratang na nakabatay lamang sa hinala. At sa 3 reklamo ng Masa et al. Complaint na pinagdebatihan ngayong araw, ang paglikha daw ng Pangulong Marcos ng isang sistema ng korupsyon alinsunod sa tinatawag na BBM formula ang nanguna sa kanilang reklamo na agad namang hinarang nitong si Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez. Ayon kay Tino, pinahintulutan at pinatupad ng Pangulong BBM ang isang opisyal na patakaran ng allocables at saka ng allocables na agad namang hinarang nitong si Congressman Rodriguez na nagsabing kung babasahin pa lamang yung mga paragraph na nakapaloob sa mga reklamo, makikita na ni katiting na ebidensya para mag-ugnay sa Pangulo ay wala siyang nakikita at hindi siya naniniwala na ang Pangulo mismo ang nakapag-institute ng ganitong klase ng formula. Sabi rin ni Tino, sinamantala doon ng Pangulo ang kanyang discretionary power na para ipatupad yung unprogrammed appropriations. Pero sabi naman itong si Tino nga, yung pang-aabuso na ito ay isa sa naging bahagi ng kanilang reklamo. Pero sinagot ito ni Congressman Joel Chua ng Manila na nagsabing yung usapin ng unprogrammed appropriations ay kasalukuyang pang nakabinbin sa Korte Suprema at wala pang sinasabing deklarasyon dito ang mataas na korte kung ito ba ay unconstitutional. Hindi rin pumasa sa pamantayan ng sustansya ang bintang na nakinabang daw ang Pangulong BBM sa mga kickback dahil sabi ni Tino, kaugnay sa direktang partisipasyon ng Pangulo, meron daw itong partisipasyon sa insertion at pakinabang dito sa mga kickback. Pero sinagot ito ni Representative Janice Degamo na nagsabing parang wala siyang nakikitang anumang kamay ng Pangulo na gumalaw para sabihing involved sa lahat ng mga akusasyon na ito ang Pangulong BBM. Kaya ang sagot ng ibang mga kongresista, mukhang lahat ng mga reklamong nakapaloob na ipinresenta rito sa komite ay hindi mamimit yung pamantayan o yung mga panuntunan para sabihing sufficient in substance ang kanilang mga reklamo. Kaya na magpatawag ng botohan, 42 ang nagsabing walang laman yung De Jesus complaint, habang 39 naman ang hindi rin pumasa sa pamantayan ng sufficiency in substance, ito namang Masa et al. Kaya ang deklarasyon ng chairperson ng komite ay sarado na itong usapin ng impeachment. Bagamat
yung committee report, magkakaalaman pa kapag ito isinumite sa plenaryo naman dahil pagbobotohan kung tuluyan ng ibabasura itong impeachment complaint laban sa Pangulong BBM. Ninya. Okay, Willie, para sa kaalaman ng ating mga kababayan, para mas lalo nating maintindihan, so ito ay na-dismiss na dyan sa Committee on Justice, at sinabing insufficient in substance. Pero hindi pa talaga pala siya final dahil pagbobotohan pa pala ito sa plenaryo ng lahat ng mga kongresista, Willie. Oo, dahil isasubmit nila yung committee report sa plenaryo para mapagtibay at maging opisyal yung committee report na yan. Pero bago maging pinal yung committee report ay magkakaroon ng partisipasyon ang lahat ng membro ng Kamara. Kaya ang sabi ng ilang mga membro ng komite ay kung sakasakali baka magkaroon sila ng tsansa dahil may mga pagkakataong mabaligtad kung ano yung committee report, ano yung resulta ng committee report ay posible pang mabaligtad. Pero ayon naman dito kay Congressman Terry Ridon, mukhang wala pang ganitong klase ng mga kwento na basura yung committee report, yung committee report at nung dali sa plenaryo ay nabaligtad, wala pang ganong klase ng mga pangyayari sa kasaysayan ng Kamara. So mukhang unlikely but possible, no? Maraming salamat, Willie Delgado Jr.